si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Pride Month, kung saan sa kanyang mensahe binigyang diin niya ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community tungo sa pantay na pagtrato sa ilalim ng batas. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang adhikain ng pamahalaan para sa pagkakapantay-pantay at inklusibong lipunan, kung saan aniya walang Pilipino ang dapat maituring na invisible dahil sa kung sino sila, kung paano sila kinikilala o kung sino ang kanilang minamahal. Kinikilala rin ng Pangulo ang kontribusyon sa komunidad o sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang talento, serbisyo at pamumuno. Samantala, nakatakda namang ganapin sa ika-27 ng Hunyo sa UP Diliman ang Love Laban Pride March ngayong taon. Sa ibang balita, naglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte para kay dating Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga kasunod ng pagpapatalsik dito ng Kamara dahil sa umano'y paglabag sa House Rules at Code of Conduct. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Sa inilabas na mensahe ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang normal lamang ang pagiging iba at hindi pagsunod sa nakasanayan. Bagay na iniugnay niya sa naging karanasan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Kongreso. Tinawag din ni VP Sara si Barzaga na isang taong hindi umano nasangkot sa child abuse, katiwalian at paggamit ng pampublikong pondo sa maling paraan, kasabay ng paghimok na manatili itong matatag kahit nag-iisa sa laban. Si Barzaga ay unang inihalal bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite noong 2025, kapalit ng kanyang ama na si dating Congressman Elpidio P.D. Barzaga Jr. Ngunit noong September 2025, naging sentro siya ng usapin matapos maglabas ng mga social media posts at livestream mula sa loob ng session hall na tinuturing ng House Committee on Ethics and Privileges bilang hindi naayon sa asal ng isang mambabatas. Noong December 2025, sinuspende si Barzaga ng 60 araw dahil sa mga incendiary at umano'y hindi angkop na social media content laban sa kapwa mambabatas at opisyal ng gobyerno. At kalaunan ay sinundan ito ng panibagong 60 araw na suspensyon noong February 2026 matapos niyang akusahan online ang ilang dating kaalyado sa National Unity Party na umano'y tumatanggap ng suhol kaugnay sa speakership race sa Kamara. Kaugnay nito, naghain din ng cyber libel complaint laban kay Barzaga ang ilang personalidad, kabilang ang negosyanteng si Enrique Razon Jr. At nitong June 2, inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na tuluyang patalsikin si Barzaga sa pwesto. Ayon naman kay 4Ps Party List Representative JC Abalos, chairman ng Ethics Committee, paulit-ulit umanong nilabag ni Barzaga ang mga tuntunin ng Kamara at nasira ang dignidad ng institusyon dahil sa kanyang asal at mga pahayag online. Ipinunto naman ni Antipolo Representative Philip Conrad Acop na mahalagang pairalin ang pananagutan at respeto sa Kongreso dahil ang bawat mambabatas ay sumasalamin sa buong institusyon. May ilang mambabatas naman na tumututol sa expulsion at nagsasabing maaaring magsilbing simula laban sa pagsalungat sa liderato ng Kamara. Bago ang nasabing expulsion, kabilang si Barzaga sa mga tutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, inihayag naman ni Barzaga na nagpapaalam na siya sa Kamara habang pinapayuhan ang kanyang mga dating kasamahan na wag na umanong masyadong magnakaw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, itinuloy pa rin ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project noong Huwebes na nai-schedule na bago pa man maganap ang panibagong leadership sa Senado, kung saan iniluklok na Acting Senate President si Win Gatchalian noong Miyerkules, June 3. Kasama sa pagdinig si Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Loren Legarda at Alan Peter Cayetano. Dumating
bilang witness ang 18 ex-Marines para magbigay ng pahayag kasama ang kanilang abogado na si Levito Baligod. Sa naging pagdinig, inihayag na sila ay personal na nag-deliver ng pera sa mga lugar na pagmamay-ari ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Baligod, nilagdaan ng mga ex-Marine ang kanilang salaysay at ang mga pangalan ng mga di umano ay nakatanggap ng mga maleta ng pera ay kabilang ang mga sumusunod: Representative Sandro Marcos, Representative Terry Ridon, Jervil Ruistro, Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez, Joel Chua, dating Representative Dan Fernandez, Janet Garin, kasama na rin sina Representative Arlene Brosas, Ace Barbers, dating Representative Raul Manuel at dating Representative Stella Kimbo. Kasama rin sa mga nabanggit na pangalan ay ilang senador. Kasama na rito si Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo na ngayon ay siya ng bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod: Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit nyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Barola, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala, di ko sinabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo ito. Sandro Marcos, Forbes Park. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Samantala, ilan sa mga pangalan na nabanggit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay naglabas na ng pahayag hinggil sa pag-uugnay sa kanila sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Representative Terry Ridon, ito ay kasinungalingan. Ito rin ay pinabulaanan ni na Congressman Jervil Ruistro, Leila De Lima, Joel Chua at Zia Adyong. Sa ibang balita, habang tumitindi ang tensyon sa Taiwan Strait, nananatiling mahalagang sandigan ng ekonomiya at depensa ng Taiwan ang kanilang semiconductor industry na ginagamit sa halos lahat ng modernong teknolohiya sa mundo, kung saan bahagi din ang bansa sa umuunlad na industriya nito. Para sa buong detalye, tunghayan mula sa Taiwan ang ulat ni Jade Buhoy. Semiconductor industry.
Yan ang naging strategic asset ng Taiwan sa usaping proteksyon ng kanilang lugar dahil sa lawak ng sakop nito sa pandaigdigang ekonomiya. Tinuturing ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC bilang pinakamalaking tagagawa ng microchips sa buong mundo. Ang semiconductor chips ang maliliit na piyesang nagpapatakbo sa cellphone, computer, sasakyan, appliances at maging sa mga modernong defense system. Mahigit kalahati ng advanced semiconductor chips sa buong mundo ay ginagawa sa Taiwan. Dahil dito, tinatawag ng ilang eksperto ang industriya bilang Silicon Shield ng Taiwan dahil malaki ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya kapag naapektuhan ang produksyon ng kanilang chips. Base naman sa kanilang pananaliksik, ginagamit din ang advanced chips sa satellite systems, missile guidance, artificial intelligence at iba pang teknolohiyang mahalaga sa seguridad ng iba't ibang bansa. Dahil nakadepende rito ang maraming industriya sa buong mundo kabilang ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito, tinuturing na mahalagang bahagi ng katatagan ng rehiyon ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Batid ang kaugnayan nito sa Pilipinas dahil semiconductor at electronics ang bumubuo sa malaking bahagi ng export products ng bansa. Sa kasalukuyan, maraming mga Taiwanese company ang may operasyon sa Cavite, Laguna at iba pang industrial zone sa Pilipinas, kung saan ginagawa ang testing, assembly at packaging ng chips bago ito dalhin sa pandaigdigang merkado. Bukod pa riyan, mahigit 160,000 na overseas Filipino workers o OFW ang nasa Taiwan at karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa sektor ng electronics at semiconductor manufacturing. Sa ilalim naman ng ugnayan ng Taiwan at Pilipinas, patuloy na binibigyan ng oportunidad ang mga Pilipinong engineer at tech workers sa pamamagitan ng direct hiring programs, training partnerships at mas mataas na sahod sa technology industry. Pahayag pa ng mga eksperto na habang lumalawak ang semiconductor partnership ng Pilipinas at Taiwan, maaari itong magbukas ng mas maraming trabaho, investment at technology transfer para sa mga Pilipino sa hinaharap. Naghahatid ng impormasyon mula Hsinchu, Taiwan, Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpahayag naman ng suporta ang Taiwan sa planong maritime boundary talks ng Pilipinas at Japan kasabay ng pagtutol nito sa naging hakbang ng China sa karagatang silangan ng Taiwan. Nagbabalik si Jade Buhoy para sa kabuuang ulat. Noong May 28, sinimulan ang formal na negosasyon sa maritime boundaries ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansang Pilipinas at Japan. Nagsimula ang usapin matapos magkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin ng negosasyon na malinaw na matukoy ang hangganan ng karagatan at continental shelf ng Pilipinas at Japan, alinsunod sa international law at United Nations on Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit tumutol ang China at sinabing sakop umano ng usapan ang katubigang inaangkin nito sa silangan ng Taiwan. Bilang tugon, nagsagawa ng tinatawag na Law Enforcement Patrol ang China Coast Guard sa karagatang silangan ng Taiwan noong June 1, araw ng Lunes. Ayon naman sa Taiwan Coast Guard, 2 barko lamang ng China ang namataan sa timog silangang bahagi ng Orchid Island at hindi umano ito pumasok sa restricted waters ng Taiwan. Mariin ding kinontra ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs ang pahayag ng China at sinabing walang karapatan ng Beijing na magsalita para sa teritoryo at karagatang sakop ng Taiwan. Pinuri rin ng Taiwan ang Pilipinas at Japan dahil sa mapayapang pakikipag-ugnayan gamit ang international law sa pagresolba ng maritime disputes sa rehiyon. Ayon sa Taiwan, handa itong makipagtulungan sa Pilipinas at Japan para sa maritime security, pangangalaga ng marine ecology at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bagamat nananatili pa rin ang tensyon sa paligid ng isla ng Taiwan, kanilang nilinaw na prioridad din nila ang medical relief at humanitarian efforts, hindi lang sa mga Taiwanese, kundi para na rin sa mga mamamayan ng karatig bansa.
Kasabay nito, patuloy ding pinaiigting ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa larangan ng space cooperation matapos lumagda ang Philippine Space Agency at Japan Aerospace Exploration Agency ng joint declaration para sa environmental monitoring, disaster response at digital technology cooperation noong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinatawa ng parusa ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay dahil sa kanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa isang pagdinig noong 3 ng Marso. Inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na bigyan siya ng opisyal na pagsita o reprimand. Pinadadalo rin siya sa Gender Sensitivity Seminar at pinagsasagawa ng community service at inatasang humingi ng paumanhin kay Ann Curtis at sa lahat ng mga kababaihan. Ayon sa komite, hindi angkop at nakakasakit sa kababaihan ang kanyang mga naging pahayag. Magde-deploy naman ng higit 55,000 kapulisan at iba pang personnel sa buong bansa ang Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral na sa darating na Lunes. Kabilang dito ang mga opisyal na itinalaga sa Police Assistance Desk, foot patrols at mobile units na nakahanda upang rumesponde sakaling magkaroon ng emergency at mamahala sa daloy ng trapiko sa mga school zone, transport hub at mga pangunahing lansangan. Nagpaalala rin ang PNP sa publiko na ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante ay responsibilidad ng lahat. Sa iba pang balita, bahagyang bumaba ng 0.09% ang utang ng Pilipinas o katumbas ng nasa 18.47 trillion pesos nitong katapusan ng Abril kumpara sa naitalang 18.49 trillion pesos noong Marso. Ayon sa Bureau of Treasury, ang pagbaba ng utang ay bunsod ng pagbabayad ng pamahalaan sa domestic securities na nagpapagaan sa naging epekto ng paghina ng piso. Nagsara naman sa 61.540 pesos ang halaga ng $1 nitong katapusan ng Abril na muling tumaas kumpara sa 60.678 pesos noong katapusan ng Marso. Sa kabila nito, ang kasalukuyang naitalang utang ay 10.3% na mas mataas pa rin kumpara sa utang nitong Abril ng nakaraang taon. At narito ang recap ng mga naging kaganapan ngayong linggong ito. Sa ulo ng mga balita, warrant of arrest inilabas ng Sandigang Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Senador Sherwin Gatchalian, Acting Senate President at Senate President Pro Tempore. Senado naglukluk rin ng mga bagong committee chair. Pwesto sa Senate Presidency, pinagtutuunan ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano. Vice President Sara Duterte nagmensahe kay ex-Cavite Representative Kiko Barsaga matapos ang expulsion sa Kamara. Semiconductor industry ng Taiwan bukas sa mas malawak na ugnayan sa Pilipinas. Utang ng Pilipinas bahagyang bumaba sa 18.47 trillion pesos. Atas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang mga naging mainit na kaganapan nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa aming update sa aming Facebook,
Golden Nation Network at sa aming YouTube. Mag-subscribe po sa Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force Weekend.